So para sa ating morning revival preview, week 5 na tayo, bagong linggo na naman. So ang title ng ating morning revival preview o morning revival sa week na ito ay Grace in Peter's Epistles. So grace ang topic dito. Siyempre ang schedule natin ngayon ay week 5 day 1. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. 1 Peter 1:2, chosen according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, unto the obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace to you and peace be multiplied. Okay, so yung last part niya, grace to you and peace be multiplied. So yan yung pinaka-topic natin ngayon. Grace to you. 2 Peter 1:2, ulit, grace to you and peace be multiplied in the full knowledge of God and of Jesus our Lord. Amen. So, magbabasa na ako para sa ganun ay ma-explain sa atin itong mga binasa nating verses. Peter speaks of the grace that multiplies in the believer's daily life in the full knowledge of God and of Jesus our Lord. Amen. So dito binabanggit sa atin, dito sa unang sentence na ito, na yung grace ay nagmumultiply. Nagmumultiply siya sa buhay ng mga believers araw-araw. So ang grace ay merong pagmumultiply. Pag sinabi natin multiply, napaparami siya. Napaparami siya o lumalaki siya. Pwedeng ganon. At ang kanyang paglaki, ay may kaugnayan sa full knowledge of God. So, importante rin na meron kang kaalaman tungkol sa Diyos. Pwede ko sabihin, kailangan natin ng kaalaman tungkol sa Biblia. Tama, Biblia. Kasi pag hindi mo alam ang Biblia, wala kang kaalaman sa Biblia, wala ka rin kaalaman sa Diyos. Sapagkat ang Biblia ay ang salita ng Diyos, no? Kaya sabi niya, ang kaalaman mo dapat full, no? Puspos, puno ang iyong kaalaman, hindi lang kukonting kaalaman. Full knowledge of God and the Lord. No? Sabi niya gano'n. Ano ba? Ito. Dito, pag-uusapan natin yung grace. Noong mga nakaraang panahon, nadidinig na natin yung grace. Pero ang problema, wala tayong kaalaman sa Diyos, wala tayong kaalaman sa salita, kaya hindi natin alam kung ano ang grace. So, ang grace sa Tagalog ay biyaya. Tama. Pero ano ba yung grace? So, sa mga nagdaang panahon, pwede kong sabihin, maski hanggang ngayon, yung mga tao, pag binanggit nila yung grace, ito ay mga pagpapala ng Diyos na mga material. Di ba? Halimbawa, kotse, bahay, magandang trabaho. Sasabihin nila, naku, may grace ako. Kabili ko ng kotse, salamat Panginoon dito sa grace. So yung grace na sinasabi niya, yung car. O nakapagtayo siya ng bahay, salamat Panginoon dito sa grace na ito. Maging yung mga pagkain, minsan may mga tao nagpe-pray, salamat sa mga grace, sa mga biyaya na nasa hapag. Kaya pag binanggit nila yung biyaya, ang nasa konsepto nila, nasa kaisipan nila, ay mga material na binigay ng Panginoon. Yan ay mga grace. At minsan, yung mga pinapanganak sa ating pamilya, may apo, may anak, may pinanganak na bata, naku, binigyan tayo ng grace ng Panginoon. So sa kanila yung grace ay yung tao, material, gano'n. Pero pag ngayon, tinignan mo ang Biblia, salamat na lang sa mga kaalaman, sa mga huling kapanahunan. Ang grace hindi material. Kundi ang grace ay si Kristo mismo na naproseso upang ibigay ang kanyang sarili sa atin bilang biyaya. Kaya iyan ang grace. Diba? Halimbawa, ang unang halos na
ang unang lugar sa Biblia na kung saan binanggit ang grace ay sa John. Sabi niya, grace, okay, came through Jesus Christ. Sabi niya, ang biyaya ay dumating sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So, ibig sabihin, nung hindi pa dumating ang Panginoon, hindi pa dumating ang biyaya. Yun yung time na dumating yung biyaya, nung dumating ang Panginoon. Kaya nga sa lumang tipan, halos hindi binanggit ang grace eh. Kasi hindi pa dumating ang Panginoon dyan. I think meron lang isang, o nag-iisa sa libu-libong verse sa Old Testament. Halos sa pagkaalam ko, isang beses lang binanggit yung grace bilang isang pabor. Pero pagdating sa bagong tipan, ang grace ay naging isang familiar na bagay. Pwede natin sabihin, ang New Testament age ay age of grace. Kaya ang grace, hindi tumutukoy sa mga material na bagay, kundi ito ay tumutukoy kay Kristo na idinala tungo sa atin. Kaya sabi niya, grace be with you. Diba? Grace be with you. Ang biyaya nawa ay sumaiyo. At ano pa? So marami mga pagkakataon na ang grace talaga hindi naman tumutukoy sa material. Alam mo si Paul sa Corinthians, siya ay dumaan sa pagsubok. Sabi niya, meron akong laman, tinik sa laman. Ibig sabihin, isang uri ng sakit sa kanyang katawan. Merong sakit na inilarawan niya, parang tinik. Tinik sa laman yun. 4 na beses siya, o 3 beses siya, o 3 o 4 na beses siya nanalangin sa Panginoon. Pero hindi tinanggal ng Panginoon. Ang sinabi lang ng Panginoon, yung aking biyaya ay sapat sa iyo. Ang ibig sabihin, ang grace ay kalakasan, kapangyarihan. Kaya sinabi sa atin na ito ay kapangyarihan ng Diyos. Tapos sinabi rin sa atin sa New Testament, ang kanyang trono ngayon ay trono ng biyaya. Kapag lumapit kayo, makakasumpong kayo ng biyaya. So hindi siya kanin, ulam, o mga prutas, kundi ang Panginoon mismo. Diba? So mabuti na lang, sinilang tayo sa panahon na ito, na meron tayong pang-unawa sa mga terminolohiyang katulad nito. Grace. Tapos sabi ni Paul, by the grace of God, I am what I am. Ibig sabihin yan, ang biyaya ng Panginoon ang nagpasulong sa kanya. Nagpalakas, nagbigay ng talino, nagbigay ng mga tustos kung anong kailangan niya sa panahon ng kanyang pagkalito, grace, dumating sa kanya, panahon ng panghihina, sa panahon ng takot, sa panahon ng kapighatian, kailangan niya ang grace ng Panginoon upang itaas siya, palakasin. Yan yung grace. So, ano pa? So, sana ngayon, malinaw na tayo. Huwag na tayo magsabi ng yung mga pansit, ulam, mga kanin sa table ay grace. Hindi. Panginoon, ikaw ang biyaya sa buhay ko. Sa panahon ng aking pangangailangan, ikaw ang tugon. Tama yun. Kapag tinugunan niya yung pangangailangan mo, okay, hindi pang material, okay, kundi ng sarili niya, yan ay biyaya. Tapos sinabi pa tayo sa atin sa Biblia, ang ating kaligtasan ay hindi ayon sa ating gawa, kundi ayon sa biyaya ng Panginoon. Diba? Di naman, grace talaga, hindi naman talaga material yan. Although kailangan natin yung mga physical na pagpapala, pero yung term na grace, hindi ginagamit sa ganyan. So yan. Kaya kailangan natin ng salita, kaalaman. Puspos na kaalaman. Kasi nung mga nakaraang panahon, kakaawa ang tao. Pinagbawalang magbasa ng Biblia. Tinago ang Biblia. Di ba sa history, tinago ang Biblia? Sa isang matagal na panahon.
Yung mga Kastila, dumating sa Pilipinas, pinagbawal ang pagbabasa ng Biblia. Dinala nila yung religion. Walang alam ang tao. Ano sabihin lang ng mga clergy. Yun na lang yung pinaniniwalaan nila. At minsan, mag-isa panahon na ito. Sasabihin natin, ba't ka magbabasa niya? Pari ka ba? Ministro ka ba? So, ibig sabihin sa ngayon, parang may karapatan lang bumasa ng Biblia yung mga special na tao. Bakit ka magbabasa ng Biblia? Sugo ka ba? So, wala yan. Ang Biblia ay para sa lahat ng tao. Kaya sinabi ng Panginoon, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang Biblia. Amen. Mahaba yung aking explanation kasi biyaya yung ating pag-uusapan. Okay, so sabi niya rito, yung grace daw ay nagmumultiply. So, lumalago, dumadami, okay, sa pamamagitan ng buong kaalaman sa Diyos at sa Panginoong Hesus. Kaya ang ating kaalaman tungkol sa Diyos at sa Panginoong Hesus ay sinasabayan ng paglago ng biyaya sa loob natin. Sumasabay siya. Pag wala kang alam, may biyaya ka pero hindi siya nagmumultiply. Kaya importante ang kaalaman. When a believer becomes mature in the divine light, he will enjoy a multiplication manifold. Grace is unlimited just as God is unlimited. Amen. So, ang biyaya ay higit na lumalago, no? Kapag ang buhay ng isang Kristiyano ay may maturity, no? Sa loob ng dibinong buhay. No? At kapag meron siya maturity, nadadala siya sa pagtatamasa, no? Ng naparami o napalaking biyaya ng Panginoon. At dinadagdag pa rito, ang grace, no, ay unlimited. Ang ibig sabihin ng unlimited, yung sukat niya, walang hangganan. Tutugunan niya yung kailangan mo ng higit pa sa kailangan mo. Kasi ang grace ay supply Supply sa panahon ng ating mga pangangailangan. Emotional, psychological, kakulangan ng karunungan, at kakulangan ng katapangan, kalakasan ng loob, kalituhan, diba? At sa panahon ng ating panlulumo, sa panahon ng kalungkutan, kapighatian, yung mga ganitong panahon, kailangan ng tao ng biyaya. At may mga panahon na maski mga believer, dumadaan sa matitinding pagsubok. Nakikita ko yan. Minsan walang magawa ang tao para sa kanya. Ang mga sakit at pait na nararanasan niya, halos hindi mo kayang pasanin, hindi mo kayang lampasan. Pero sinasabi ng Panginoon, ang kanyang biyaya ay unlimited. Sapat, unlimited, abounding. Yan ang tutulong sa mga kapatid. Minsan sa panalangin natin, palagi natin sinasabi, Panginoon, bigyan mo ng biyaya ang kapatid namin para malampasan niya yung kanya mga pinagdadaanan. Tama yan. Amen. Amen. So today's reading now. The grace of God in His economy is rich, multiplying and abounding. The riches of God's grace surpass every limitation. These are the riches of God Himself for our enjoyment. Furthermore, the grace of God and the gift in grace of Jesus Christ have abounded to the many. Amen. So, ang ganda yung sinabi niya, yung grace ay rich. No? Pag sinabi mong rich, ito ay tumutukoy sa quality. No? Mataas ang kanyang quality. Mataas siya. Ibig sabihin, sa mundo, wala siyang kapantay. Rich ang kanyang quality. Mataas na uri.
Ano, bibigyan ko kayo ng comparison. So usually yung mga psychiatry, ang kanilang ginagamot ay yung mga psychological problem. Hindi naman yung mga insane lang, kundi yung mga disturb ang kanilang emosyon, ang kanilang mentalidad. Yan ay nakakapagdulot ng abnormalities. At yung mga taong napupuno ng takot siya, ninenervyos siya. At yung mga taong walang kapayapaan, walang kapahingahan. So, ang ginagawa ng mga doktor, binibigyan sila ng gamot, pampakalma, para kumalma. Pero itong mga gamot na ito, mga ano lang siya, yung mga, actually hindi naman siya gamot eh. Pampaano lang siya, para kumalma lang yung tao. Pero ang biyaya ng Panginoon, talagang lunas siya. Lunas siya. Diba? Halimbawa, yung mga tao merong mga terminal stage. Sakit siya. Talagang totoo naman, ilang panahon na lang mananatili siya. Kadalasan hindi yan pinapaalam. Nung araw hindi pinapaalam sa tao. Kasi pag nalaman ng tao, ganun na lang kanyang itatagal, maano na siya, madidepress siya, mapapadali siya. Hindi na siya matutulog, hindi na siya makakain, malulungkot na siya. Pero ang Panginoon, kaya niyang lutasin ang mga depression. Maging ang pagbabanta ng kamatayan. So, walang ganyan. Kaya mas mataas ang quality ng grace. Amen. Ano pa? Sinasabi niya, ang grace ay multiplying. Dumalaki sukat, napaparami siya. Kasi bakit kailangan dumami yung grace? Kasi ang dami natin problema. May problema ka sa anak mo. May problema ka sa katawan mo. Ano pa? May problema ka sa asawa mo. Sa negosyo mo. Ang dami. Kaya yung grace kailangan lumalaki siya. Kaya niyang pasanin lahat ng sitwasyon kung siya ay lumaki na. No? At hindi lang yan. Sabi niya, yung grace ay abounding. Abounding. Ibig sabihin, masagana niya. Meron siyang kasaganaan. Okay, so, nag-multiply. Ano pa? Mayaman siya, nag-multiply, abounding. So, yan yung biyaya ng Panginoon. Kasi si Kristo mismo yan na naproseso. Amen. These are the riches of God Himself for our enjoyment. Furthermore, the grace and the gift in grace of Jesus Christ have abounded to the many. Amen. So ito ay sumagana sa mga maraming tao. In their experience of the grace of God's economy, the believers also receive God's abounding grace of all grace. 2 Corinthians 9:8 says, God is able to make all grace abound unto you. That is, everything always having all sufficiency. You may abound unto every good work. Today we have God abundant supplying us with all grace. Amen. Amen. So may kinalaman din yung supply doon sa salitang abounding. Ibig sabihin, hindi siya short, kundi masagana ang kanyang supply. Mayaman, masagana. Ito ang tustos ng biyaya na nanggagaling sa Panginoon. Hindi siya natutuyo. At sa panahon ng ating pangangailangan at sa panahon na tayo ay mahina, mas malakas ang grace. Parang ano siya, may ratio siya. Pag yung tao malakas, matalino, magaling, sobrang lakas ng bulusok. Yung grace hindi siya masyadong malakas. Kasi natatalo mo eh. Natatalo mo. Bagamat ang grace ay mas malakas sa atin, pero hindi siya nakikipagsabayan. Sige, gusto mong gamitin yung lakas mo, hindi siya sasabay sa'yo.
Pero pag dumating ang panahon, nakita mo yung lakas mo, walang magawa, hindi kaya. At sumuko ka na, yung grace siya naman ang papasok. So, hindi siya nakikipagsabayan. At pagpasok niya, abounding siya. Abounding. So, may mga tao nga nagkaroon ng mga insomnia. Talagang hindi nakakatulog. Mga lalaki na yung mga iPad. Pero nung natuto silang bumaling sa Panginoon, nakasumpong sila ng totoong kapayapaan. So, yan yung verse natin nung nakaraan, di ba? Come to me, all who toil and are burdened, I will give you rest. Grace yun. Yung rest na yun ay biyaya. At yan ay dadating sa iyo sa panahon na wala ka na, sumuko ka na. Ayaw mo na makipag-struggle. Diyan na papasok ang biyaya. Kaya may kasabihan na pag yung humanity natin ay mahina na, ayaw nang gumawa, yung divinity na ang gagawa. Kaya yan yung sinabi ni John. Sabi niya sa Panginoon, I must decrease, you must increase. Kailan nag-increase ang Panginoon? Nung nag-decrease na siya. Kaya ang biyaya ay mas malakas siya sa panahon ng kahinaan ng tao. Amen. We are constantly enjoying God's multiplying grace. Peter speaks of this multiplying grace in his first and second epistles. This grace is not dead, but living and multiplying. It is being multiplied to us day by day. Amen. Amen. So sabi nga, yung grace ay nagmumultiply. Sabi mo, brother, paano nagmumultiply yung grace? Kasi living siya eh. Ang mga item na nagmumultiply by themselves, lumalago mula sa kanilang sarili, ay mga buhay na bagay. Mga buhay sila. So, hindi ito interest. Iba naman yung pera na nagkakaroon ng interest dahil ini-invest. No? Yung pera kasi, para lumaki siya, magka-interest siya, kailangan i-invest mo siya. Katulad yung nag-i-invest sa mga time deposit, lumalaking pera nila. Pero ang grace hindi siya ini-invest. Kundi nag-grow siya, nakatulad ng halaman. Kasi may life siya. Ang halaman, hindi mo naman ini-invest yan eh. Hindi mo siya sinasanla para dumami siya. Kundi siya ay lumalago sa pamamagitan ng buhay. So yung biyaya sa loob natin, lumalago din siya sa panahon ng maturity ng believer. Lumalaki, lumalawak, napaparami. Amen. Paul often uses the expression grace to you and peace. Peter, however, twice speaks of grace and peace being multiplied. Peter desires not only that grace be with the saints, but that the grace be multiplied in them. Have you ever thought about what it means for grace to multiply? Amen. So, tama naman. So, sinasabi natin, ang grace ay nagmumultiply. Ano ba ibig sabihin nito? Na nagmumultiply yung grace. Although, binanggit ko kanina, parang katulad din ng halaman. Pero tingnan natin ano yung explanation. Ano bang ibig sabihin ng grace na nagmumultiply? Okay, sabi rito. Most of us may find this expression puzzling. Peter's use of the word multiplied is another illustration of his particularity. Ang ibig sabihin nito, yung si Peter lang kasi gumamit nito eh. Itong salitang grace be multiplied. Ito yung kanyang identity. Medyo pagiging naiiba kaysa kay Paul. Ibig sabihin, si Paul hindi gumagamit niyan. Si Peter, grace be multiplied. Yan yung sinasabi niya. Kaya ito ay kanyang identity, particularity niya. Particularity ni Peter to. Amen. In this matter, that even Paul was a particular as Peter.
For he never spoke in his epistles of grace and peace being multiplied. Okay, so yun, sinabi na natin kanina. Si Paul, hindi niya sinabi yung mga ganitong terminology. Na sinasabi niya yung grace be multiplied. Hindi niya sinasabi yan. Okay, or grace and peace being multiplied. The word multiplied indicates that a certain thing is present and that instead of having another of the same thing added, we need what we have to be multiplied. So ganito siya. Ang isang konsepto ng multiplied, ibig sabihin ito, hindi siya pinapalitan o hindi mo kailangan ng ibang bagay bukod dito, kundi siya din yan. So hindi siya umaabot na yung grace hindi na mag-work, suko na tayo. Kailangan kumuha tayo ng ibang bagay maliban sa grace na mas epektibo. So hindi ganon. Okay, so yung grace na nandiyan na dumating sa simula, na maaari maliit lang. So hindi siya kailangan palitan, no? Kung malaki ang pangangailangan ng tao, kundi ang kailangan lang, siya ay mag-multiply, lumaki para matugunan niya yung kailangan ng tao. So yun yung grace be multiplied. So it's same grace, ibig sabihin. Same grace na kailangan lumaki, lumawa, no? Para makatugon sa maraming pangangailangan ng tao. So yun yung konseptong unang binabanggit dito. This means that we need the multiplication of grace we already have. We do not need another grace. What we need is to have multiplied the grace we have already. So tama naman. So ibig sabihin, hindi siya kailangan ng another grace. Ang grace kasi isa lang naman yan eh. Yan ay dumating sa atin bilang binhi katulad ng Panginoon na dumating sa atin, no? At sa pagdaan ng mga panahon, siya ay lumago, nagmultiply, lumaki, dumami ang kanyang sukat. Kaya yan din yung grace, parehong grace din. Kaya yung konseptong grace be multiplied, ibig sabihin yung grace na dumating sa atin, dapat lumaki, lumago, at dumami. Hindi siya isang bagay na kailangan may idagdag tayo. O hindi siya kailangan ng yung grace ay mapataas yung uri. Hindi. Ang kailangan lang niya ay lumago. Pero yung kanyang uri ay pareho din. Amen. So with the thought of multiplied grace as the base, Peter goes on to speak in 1 Peter 4:10 of varied grace. Each one, as he has received a gift, ministering each among yourselves a good steward of the varied grace of God. Amen. So mula sa grace multiplied, binanggit naman sa atin yung varied grace. Varied grace. Pwede natin sabihin na yung isang grace, yun yung lumago at dumami, be multiplied. Yun naman varied grace, iba't ibang klaseng biyaya na tumutugon sa iba't ibang sitwasyon at pangangailangan. Varied naman siya. So, ang ganda, di ba? Hindi lang, kasi, let's say sa mga physical na bagay, yung mga tao kasi, bisa kumakain ng mga supplements. Alam mo, kung ang problema mo ay buto, mahina ang buto mo, kakain ka ng supplements related sa pampalakas ng buto. So, ganun. Okay? So, tapos, ang problema mo naman, okay, ay related naman sa mahina yung mata mo. So, kanina mahina yung buto mo, ngayon mahina yung mata mo. So, ibang klaseng supplement naman yan na ibibigay para gumanda yung vision mo. So, iba naman, hindi maganda yung skin nila. So, hindi pang buto ang kailangan mo, pang skin na supplement. So, iba-ibang klase siya. Although sa isang banda, variety siya. Pero variety siya na iba't ibang klase. Pero ang grace hindi ganun.
Okay? Ang grace, iisang klaseng grace, pero kaya niyang tustusan at tugunan yung iba't ibang pangangailangan. May problema ang mata, grace. May problema ang balat, grace. May problema yung buto mo, grace. Mahina ang ating pag-iisip, grace. Diba? Kulang tayo sa pangunawa, grace. So, iba't iba yan, varied yan, pero grace din siya. Sa isang banda, nag-multiply siya. Sa isang banda, varied siya. No? Tinutugunan niya ang iba't ibang pangangailangan ng tao. Sa pamamagitan ng isang uri ng biyaya lang na nag-multiply at naging varied. Ang yaman ng grace na ito. Abundant, rich, unlimited. At itong Panginoon, mismo ang Panginoon, mismo ang salita ng Panginoon, sinabi niya, ang kanyang biyaya ay sapat sa inyo. Amen. Si Paul naman, by the grace of God, I am what I am. So, yung biyaya ang nag-constitute sa kanya para maging number 1 apostle. Amen. Sabi niya, we all should be good stewards of what Peter calls varied grace. Grace in different aspects and of different categories. Peter mentioned grace again in 5:10, where he speaks of God of all grace. Ang Diyos ng lahat ng biyaya. Ang ibig sabihin, ang pinagmumula ng biyaya ay ang Diyos. Whether varied grace siya, o multiplied grace, okay, so anuman siya, anuman ang kanyang uri, lahat ng ito ay mula sa Diyos. Kaya tinawag na ang Diyos natin na the God of all grace. So ang grace ay isang uri na sumutugon sa lahat ng pangangailangan natin. At isa lang din ang pinagmumula ng grace, mismo ang Diyos natin. At ang grace mismo ay si Kristo na dumaan sa iba't ibang proseso upang maging pagtatamasa natin, kalakasan, no, at tugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. 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 The grace of life is being multiplied in us. Then it becomes the varied grace and eventually the all grace. As a result, we do not have grace just from one direction, but from many directions. Okay, so ito binanggit naman niya. Ang grace kasi ay pwede rin natin gamitin. Ito yung Panginoon sa iba't ibang direksyon naman. Okay. Okay, for example, from the heavens and from the earth. Okay. Ano from the heavens and from the earth? Ang Panginoon natin mula sa kalangitan, dumadating sa atin bilang biyaya. So ito ay ayon sa direksyon ng pagdating ng biyaya. Okay. From our husband or wife and from our children. Ito naman yung biyaya na meron sa sambahayan. Pag sinabi mo from your husband, ibig sabihin yung husband natin ay nagiging minister ng grace tungo sa atin. Kasi ang salitang minister ay tagapaghain. Minister. May isang words pang ginagamit sa minister, yung word na steward. Steward. Ang minister ay steward, mga tagapaghain. Katulad ng mga steward sa mga eroplano, naghahain sila. Ang pinaka-main job ng mga steward ay ang maghain ng mga kayamanan na nasa loob ng airplane, mga foodstuff. So sila ay nag-minister. So kung minsan doon sa mga VIP section ng aeroplano, yung mga flight steward, di lang food ang mini-minister. Kailangan mo ng blanket, kailangan mo ng unan, kailangan mo ng pampainit, alak. No? O baka may gamot din dyan. Diba? So ang work ng mga ito ay ang maging steward. Pero tayo, mga tagapaghain ng varied grace, inihahain naman natin ay ang
Panginoon sa ating mga kapatid, upang maging biyaya sa kanila. At ang Panginoon na Espiritu ngayon ay nakapaloob sa salita. Paano mo ihahain ang Panginoon? Sa pamamagitan ng salita. Ang hinahain natin ay salita, pero pag ito ay tinanggap ng mga kapatid, ito ay biyaya sa kanila. Nagiging biyaya, nagiging tustos para sa mga pangangailangan nila. Amen. Amen. Okay. Amen. Okay, so last part na ako, sabi dito. If you have 4 children, you will enjoy grace in 4 aspects. But if you have more children, you will enjoy more aspects of grace. So, varied siya. So, halimbawa, yung mga tagapaghain, yung mga kapatid natin sa loob ng church. Kasi sa church natin, dito sa recovery, marami mga brothers na nag-i-speak. Ang kanilang pag-i-speak ay para mga varied grace. No? Iba-iba ang kanilang mga utterance, no? Ang kanilang style. Pero parehong Kristo ang inihahain nila. Para si Paul, merong particular na mga terminology, ganun din si Peter, ganun din si John. Amen. Lord Jesus. Amen. So salamat Panginoon sa panahon ng biyaya. Ikaw ang naging tusto sa amin. Binigay mo ang iyong sarili bilang pagtatamasa namin upang sa ganun ang aming mga pangangailangan matustusan mo. Ikaw ang isa na dumadating sa amin bilang biyaya ng Diyos. Ikaw ang naproseso at naging espiritu ngayon bilang tusto sa amin. Salamat Panginoon. Amen.